Hello, good evening po sa inyong lahat mga ka-brother o mga kaibigan. Nandito po tayo sa ating munting colony at ako po ay magpapakain ng aking pong mga ibon. So ito po yung aking mga alaga. Ayan po, alam niyo ito pong mga alaga ko ay masyado po silang normal lamang. Pero ang kagandahan po dito sa mga alaga ko ay kahit po mga normal lang yan, mga yan, sobrang nakapagbibigay po ito sa akin ng kaginawahan. So pagka medyo napapagod ako at medyo nai-stress, ay dito lamang ako pumupunta. So ganito lamang po kaliit ang munti ko pong colony o munti nating ibunan. Actually, nakita niyo po yung mga ibon na alaga ko. Kahapon ay nakabalinta po ako ng 5 piraso at nung nakaraan ay 8 piraso. So total 13 lamang po yung ating pong inakay o ibon na naibenta. So ngayon po ay pakikita ko po sa inyo kung ano po yung ating ginagawa pag tayo ay nagpapakain ng aking pong mga alaga. Ito po ang pinapakain ko sa aking pong mga alagang ibon. So ayan po, bird seed plain na meron pong halong canary. Ganyan po mga kaibigan ang aking po pinapakain dito po sa aking mga ibon. So nakita nyo po na ayan po sila, medyo busog pa po kasi kaya ayan. Pero actually nakita nyo naman naglalapitan na po sila. Ayan, naglalapitan na po sa ating pagbibigay na pagkain. At dito makikita nyo po kung gaano lamang ka-normal ang aking pong mga alagang ibon. Pero ganun pa man, kahit ito po ay normal lamang, nakita nyo naman po yung mga kulay niya, very simple, very normal. Ganyan po yung ating alaga. So nung mga nakaraang 3 weeks ago ay nakapagpapisa po ako ng mga 20 na higit po yung inakay na aking pong napapisa. At marami pong namatay, kaya ang akin lamang po na harvest ay mahigit 15 din po siguro yon. Kaya lang, o kulang 2 po, kaya lang ang iba po sa kanila ay medyo mayroong depekto o yung pinuputput po ng kanilang inahin o inuubos ng kanilang ina yung kanilang mga balahibo. Kaya makita nyo na ganyan lamang po karami yung aking pong mga ibon na aalaga dito. Bagamat kahit kukunti po yung mga alaga ko, kumototal din po yan ng mahigit 25 pares. So makita nyo po na ganyan lang po kasimple, ganyan lang po karami yung pong mga alaga kong ibon. Pero ganun pa man, isang bagay na maipagmamalaki ko na bagamat ang mga alaga kong ito ay simple at hindi po sila yung talagang kagandahan, yung mga tinatawag na lutino o yung mga albino, yung mga mamahaling ibon. Pero alam niyo po, napakalaki po ng aking pakinabang sa mga ibon na ito. Sila po ay nakapagbibigay sa akin ng kaginawahan. Pampalis ko po yan ng stress. O doon po sa dati ko pong video, ang tawag ko po dyan ay stress reliever. So makita nyo po na kahit ganyan lamang po yung aking mga alaga, pero napakalaga po sa akin ang mga ibon na ito. At ako po ito tuwa kahit ganyan lamang po sila. Nakita po yung kanilang araw-araw kung paano po sila mamuhay. Kaya pinagmamasdan ko po kapag ako ay pumasok dito sa kulungan na ito ay
talaga pong nag-i-stay po ako dito ng halos 30 minutes o kung minsan nga po mga isang oras. Wala po akong ginagawa dito kundi magbuting-ting o tinitingnan ko kung ano yung mga bagay na pwede kong gawin dito sa ating maliit na colony. So yan po mga kaibigan ang ating pong akin pong maipagmamalaki ang mga ibon na ito kahit ganyan lamang po sila kasimple. Ay talaga nakapagbibigay po sa akin ng kaligayahan sa bawat araw. At ayan, ganyan po yung kanilang pang-araw-araw na pamumuhay. Ayan, kung minsan sila po ay naghaharutan, nagliliparan. At natutuwa po ako dyan kahit sabihin ganyan lamang po itong mga ibon na ito. So, kung ako po ang inyong tatanungin ay napakasarap mag-alaga ng ibon kahit sabihin parakit lamang itong aking alaga ay nakapagbibigay ng malaking kaginawahan sa aking pong buhay. Alam niyo sa panahon natin na ito, bagamat lagi tayong pagod sa trabaho, malaking bagay po yung ako po ay natutuwa o nalilibang sa aking pong mga alaga. So ganito lamang po ang aking buhay araw-araw. Ang mga alaga kong ito, lagi ko po yung pinagmamasdan. Ayan po yung ibang dapat sana ay pambenta o na. Ang naging problema po sa kanila ay masyado pong inuupod ng kanilang nanay. Yung kanila pong mga balahibo nung sila po ay inakay. Kaya marami po sa akin pong mga alaga ay hindi ko po maibenta. Gaya po nitong dalawang yan. Ayan mga kaibigan. So ayan, nakita nyo po. Hindi po ba? Sila po ay medyo pangit po yung kanilang balahibo. So ayan po po isa. Ayan. At alam nyo ang isang bagay na masasabi ko lamang sa pag-alaga po ng parakit. Pag nag-alaga po kayo nito, hindi po kayo magsisisi. Dahil bukod sa ang pag-aalaga ng parakit ay hindi po magastos o hindi po siya kamahalan ng mga ibon na ito. Mura lamang po ito. Kahit po bata po pwede pong mag-alaga ng parakit. So magandang bagay pag kayo po ay nag-alaga ng parakit, hindi po masakit sa bulsa. At nung unang-unang pag-aalaga ko po ng mga ibon na ito, mga parakit na ito, parang ang pagkakabili ko po ay 300 ang isang pares. Ganun lamang po siya kamura. At nung akin pong nabili ay 4 na pares po yung aking nabili. At sa loob ng isang buwan, sila po ay nagkaroon ng mga anak o yung 2 pares po doon, nagkaroon po sila ng mating tapos ng itlog. Tapos nandun na po yung natuwa po ako buhat po ng nabili ko yung aking 4 na pares. Yung iba po kasi nakawala, namatay. So ang talagang nangitlog lamang po doon ay 2 pares. At doon po sa 2 pares na yun, ako po yan natutuwa dahil buhat po nang mabili ko po yung mga parakit ko na yun ay sa loob po ng isang buwan, ako po ay nagkaroon na kagad ng papisa na mga inakay sa 2 pares lamang na parakit. Kaya mga kaibigan, ang akin pong mapapayo sa inyo, kung ako po ang inyong tatanungin, ay minsan kung tayo po mag-aalaga ng aso o ng pusa ay pwede pong tayo ay masaktan. Pero dito po sa pag-aalaga ng ibon o ng parakit na ibon ay masarap po talaga mag-alaga dahil nakakatuwa po sila, nakakalibang. So ganyan po yung mga aktibidad nila sa bawat araw. Pag binigyan ko po yan ng pagkain, ayan, pinagmamasdan ko po sila kung paano po sila
kumain ng bird seed. Ayan po sila. Ganyan lamang po yan. At nalilibang na po ako dyan. Kita nyo naman po dito sa aking ulo. Ayan. Yun, lumipad na po siya. Lagi po akong dinadapuan ng mga alaga kong ibon. Lalo-lalo na po pag ang mga alaga kong ito ay gutom. Dito nakikita ko po na sila po mismo ang sumasalubong sa akin, dumadapo sa aking ulo, sa aking balikat, sa aking mga braso. At nagmamadali po silang kumain. So ito po yung isang bagay na makikita nyo sa mga parakit. At maamo po sila pag sila ay gutom. Pero kapag sila ay nakakain na, ay hindi po sila ganong dumadapo sa akin. So ayan po yan. Ito po yung aking isang pinakabagong parakit na kabibili ko lamang po ito nung nakarang araw. Napakaganda po ng kulay niya. Ito po ay male lutino. So ayan po, ang ganda po ng kulay niya kung sa personal niyo po makikita yan. Kasi dito po sa aking video, sa aking cellphone ay medyo malabo po ang camera nito. Pero dito makikita niyo po sa personal, pag tinignan niyo po yan, ay napakaganda po at napakatingkad ng kanyang kulay. So ayan po ang ating mga alaga. So ganyan lamang po sila. Basta yan, araw-araw pinagmamasdan ko yan habang pinapakain ko yan. Ganyan. Naayos ko po yung kanilang pugad kung saan po sila komportable. Kaya meron po yung perks na mga sanga ng bonggabilya na patay. So maganda po kasi tingnan sa mga ibon kapag sila ay nakadapo doon po sa mga sanga ng punong kahoy. Ayan po. Kaya makita nyo kung mapansin nyo po na ang mga alaga ko, ilan lamang po yung kumain. Kasi kanina, nung bago po kami umalis, pumunta ng church, ay kanina umaga talagang nilagyan ko po sila ng napakaraming pagkain. Kaya hindi po sila ganong nagugutom ngayon. Pero ayan, ganyan lamang po sila. Ayan. Kita nyo naman po. Ayan. At ito pong mga pugad na ito, yung iba dyan ay may mga itlog ng nakarang araw. Yung iba binagsak na po nila kasi wala pong similya. Pero dito po sa itong nest box na ito, ayan po. Meron po yung laman na isa po, isang piraso ang itlog po niya ay kukonti, tatlo. Pero isa lamang po yung napisa dyan. Tapos ito po, itong mga lero na yan, may mga itlog po yan. Ang problema po ay nabugok po yung itlog. So abangan po natin yung ating pong susunod na video. Habang ginagawa ko po kasi itong aking pong video na ito. So ayan, nakita nyo po meron po siyang screen. At ito pong kahoy na ito ay gagawin po natin kasi ang pares-pares. Hindi po katulad ng lahat po liliparan dito kasi medyo mahirap po kasi sa colony. Tapos maliit lamang po yung kulungan mo. I-colonize mo yung mga ibon, ano po sa kanila, yung bang pag po sila nagme-mating, nai-istorbo po o masyadong nagseselos yung ibang mga male parakeets. So kapag merong sila nakitang nagme-mating, ay ini-istorbo nila yung nagme-mating. Kaya medyo naging mabagal po yung ating production ng aking pong mga alaga. Pero nung dito po sa kabila, ayan, medyo madilim na po kasi. Yan po nakalagay ang aking pong colony. At masasabi ko pong
medyo malakas dumami ang aking pong mga alaga dyan sa kabilang kulungan. Binaklas ko po yan, tapos gumawa po ako dito ng panibago. Ito po, ayan po yung bubong, ayan, bago pa lang po yung yero niyan. At medyo buhat nung nangyari po ito ang small colony na to, ay medyo nanibago po yung ating pong mga alaga. At hindi ko po sila hindi po sila gaanong makapangitlog kasi naninibago sila sa kanilang lugar. Siyempre medyo yung kanilang mga dating pugad ay pinasukan po ng ibang parakit. Kaya ang nangyari po dito sa akin pong alaga, medyo bumagal po ang pagdami within 2 months po yata yun. Hindi po katulad noong hindi ko pa po nililipat o hindi ko po binabago ang kulungan ng aking pong mga ibon. Ay medyo maganda po yung nagiging anak niya. Kaya dito po sa ating ginawa, patuloy ko pong pinag-aaralan na paano ba natin o paano ko ba mapaparami ito pong aking mga alaga. Kasi medyo nabago po kasi nanibago sila at mas komportable sila doon sa dating nilang kulungan. Kasi medyo, sabi ko nga po sa inyo kanina, medyo maluwang po yun. Halos doble nitong kulungan na ito. Ayan, alam mo po sila, wala po siyang 2 meters ang haba po ng kulungan na ito. At medyo makitid po. Pero yung lapad, katulad din po siya dati. Kaya lang yung haba niya, hindi po siya katulad dati na mas mahaba po talaga. So malaki po yung aking kulungan nung nakaraan. Pero nitong binago ko po ay lumiit. Ngayon patuloy po natin pag-aaralan. Patuloy ko po siya pinag-aaralan at gagawin ko po yung mga bagay na dapat sa aking mga alaga para medyo mas mabilis po sila dumami. Ayan po sila. Ngayon, mga kaibigan, sa susunod na video na akin pong gagawin, sana panoorin nyo po ang akin pong next video. At ayan, ganyan po sila. So, nakita nyo naman po, napakarami pa po pagkain. Pero mamaya lang pag nagutom yan, ubus na naman lahat yan. Busog pa po kasi sila. O paano mga kaibigan? Ito lamang po ang aking maliit na ibunan. So, patuloy po nating suportahan o subaybayan ang aking pong mga video. At next time po, maganda na po yung ating magiging video kasi ang kulungan na ito ay medyo gagandahan po natin. Lalagyan po natin ng mga partition para po maayos ang kanilang mga kalagayan. Sige mga kaibigan, maraming po salamat sa inyong panonood at God bless po sa inyong lahat. Nawa ay patuloy na sumatin po o sa bawat isa sa atin ang proteksyon ng ating Panginoong Diyos sa pangalan ng ating Panginoong Jesus. Maraming salamat. Bye-bye!